So, pray po, Panginoon. May I request to, ano na naman ito, lalaksan. Hindi pwedeng tayo-tayo lang. Yes. Purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay sa hapon ito. Salamat po sa mga testimony po ng bawat isa. Ako rin po ay nagpapasalamat muli sa nanaida ko ako rito. Ayan, at salamat din po sa Panginoon sa pag-iingat sa amin na ang aking husband ay nasa Zambales simula pa ng Tuesday night. At Tuesday morning pala siya umalis. Dumating sila doon gabi na. At yun, bukas pa po yung kanyang pagbalik. At salamat din po ako sa Panginoon dahil itong week na ito, dumanas po ako talaga ng sobrang atake. Una, migraine. Bigla-bigla lang po yun. So yung migraine na yun, Sabado umatake yun. At inabot pa siya ng linggo na hindi ko kayang tumingin. Yung imulat yung mata kasi mas lalo siyang masakit sa liwanag. So, inano ko lang po yun. And then, syempre, we pray. And salamat sa buhay ng asawa ko. Tapos, inilot niya pa ako. And then, kinabukasan, nilagnat ako ng Sunday. So, nandun lang ako sa bahay. Praise God kasi Monday, okay na siya. Pero, nung madaling araw, inatake naman ako ng hika. So, yung asthma kasi, walang, kumbaga, bigla-bigla na lang umaatake yan. Ganun ang atake sa akin. Pero pag may naaamoy ako, alam ko na atakihin ako kasi sumisikip yung dibdib ko. Pero yung natutulog ka madaling araw, biglang atake yan, hindi natin yan. Pero yun nga, nagre-rely tayo sa Lord at kung ano yung ating binibigay sa atin ng word ng Lord, ay ginagamit natin yun sa Kanya. Kaya napakalaking bagay talaga yung pagbabasa natin ng Bible. Amen. Even though ang Ezekiel 33, the valley of the bones, ay patungkol ito sa hopeless. Ang context nito ay hopeless na yung mga Israelita. Ginamit ko po yun sa akin. Kasi sabi ko sa Lord, ang kalansay, kaya mong lagyan ng laman, litid, dugo at hininga. Kaya mo rin i-renew ang aking katawan. Sapagkat ako'y nilikha mo. So ginamit ko po yun. Kaya napakahalaga po talaga sa atin na meron po tayong foundation ng salita ng Lord. Anytime, pwede natin itong gamitin at isama din po natin sa prayer. So, pag tayo po nakikipag-usap sa Panginoon, para tayo nakikipag-usap sa tatay natin, naglalambing tayo. So, yan din po ay natutunan ko sa Book of Psalms, na kung saan paano naglalament si David. At yan din po yung ginamit ko nung sinabi ni David na, huwag mo akong hayaan na nandun lang ako sa dilim, sa daigdig ng kadiliman, na hindi kita mapapupurihan. So, yun din yung sinabi ko sa Lord. Kasi, wala nang pakinabang kung hihintay na lamang kita dun sa ilalim hanggang sa yung pagdating. So, kaya, Lord, gamitin mo na lang po ako. So, praise God kasi nakakatayo pa po yung inyong abang likod sa harapan niyo. Purihin ang Panginoon po. So our topic for today is Gospel in Laws. Ito yung continuation ng nakaraan. Hindi ko alam sino ba yung nandito nung nakaraan. Yung topic natin sa Galatians na kung saan ay ang ano doon ay patungkol sa one true gospel. So ito yung pagpapatuloy natin. So does the law of And does the law of Moses continue today? What applies to Christianity today? So, yun nga, last meeting we tackled the true gospel and the salvation comes from faith in Jesus alone. We continue that lesson so that we may thoroughly what the proper way is and the will of the Lord and apply it in our lives. This is more on Bible study ngayon than a sermon. So, first time kong gagawin to. Kaya marami tayong verses na makikita nyo may mga verses tayo dito, supporting verses, kasi susuportahan natin kung ano yung sinasabi. So, sabi ko nga, this is more on Bible study than a sermon. So, ako man talaga marami ako natutunan dito. Minsan nakala natin nakalaya na tayo ng lubusan. Pero dahil sa yung kinagisnan nga natin,
Yung kinaugalian natin na mahirap mabago sa atin until i-destroy it totally sa buhay natin. So as we continue today, we have an objective. So meron tayong tatlong objective na kung saan ito yung napapaloob dito sa ating pag-aaral. Number 1, to learn the difference between the Old Covenant and the New Covenant. Number 2, which of the rules of the law of Moses continue today? Is this still applicable to the current generation? But first, let us stand and give respect to the word of the Lord. Basahin po natin ang Book of Galatians, sa Book of Galatians, chapter 3, verse 8 to 14. Tagalog na lang po sa akin, yung mga walang Bible, pwede pong sumunod na lang. At yung mga meron naman po, buksan po natin ang ating Biblia sa Galatia, chapter 3, verse 8 to 14. Amen. Okay na po ba? Okay, sige po. Purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita sa pamamagitan ni Paul, ang sulat ni Paul sa mga Galatia, sa mga taga-Galatia. Bago po ito nangyari, ay pinahayag na ng kasulatan na mapapawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtandi ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Let's pray. Purihin ka, O Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, O Diyos, sa hapong ito, Panginoon, at sa lahat ng oras ng aming buhay. Ikaw nga po ang mangusap sa amin, Panginoon, pumagitna ka po sa gawain ito, at maging mabangong samyong handog sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig, makakapakinig, at lahat ng naririto sa iyong harapan, Panginoon. Open the hearts and mind of everyone, O God, upang maunawaan ng lubos ang iyong salita. Itago po ninyo sa inyong likuran ang iyong abang likod. Ikaw po ang mapapurihan, Panginoon. Ikaw po ang magsalita, Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng maraming, O Diyos. Fill us with your Holy Spirit, O God. Hallelujah. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, maupo na po tayong lahat. Salamat po sa Panginoon. Ayon sa binasa natin, kanina na kung saan malinaw na tinuran, thank you, na walang taong pinawalang sala ng Panginoon sa pamamagitan ng kautusan. At ito ay nakabatay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nasa simula pa lamang ay nakita na natin na ginawang halimbawa dito si Abraham. At dahil doon nabuo ang covenant o kasunduan ng pagpapala sa lahi ni Abraham. Tungayan natin ngayon sa pag-aaral na ito So tunghayan natin ngayon sa pag-aaral na ito, paano nabuo ang kasunduan sa simula pa hanggang sa kay Kristo. Mahalaga sa atin na malaman natin ang pagkakaiba about the law of the Moses and the law of grace. Sometimes Christians live under the law. Hindi natin alam yun. Na namumuhay pa rin tayo sa ganong kalagayan.
So how we are going to understand it? What is the biblical truth? And are the laws still applicable today? How do we define the difference between the laws and the grace? Yung hindi natin na-discuss last time, ito ay tungkol sa gospel versus law. First, let us see ano nga ba yung ibig sabihin ng law. So it usually means the law of Moses or the Torah, given by God in Israel on Mount Sinai. But first, go back to our question. Are we gonna follow the law of Moses today? So tingnan natin yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 17. Think that I am come to destroy the law. Think not that I am come not to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Maliwanag na sinasabi ng Panginoong Jesus that He did not come to destroy the law but to fulfill it. The question is, applicable na nga ba ito sa ating ngayon? So let's study one by one. According to Romans chapter 15 verse 4, everything that was written in the past was written to teach us. Dali lang, lakayan ko lang. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might live hope. So everything that was written in the past was written to teach us. Ito yung ikatututo natin. Tinuturuan tayo nito kung paano tayo mamuhay ngayong mga panahon na ito. The law was a mirror, a divine reflection of His holiness, a revelation of His heart and a standard to show humanity just how much we needed Him. The law is like a mirror who reveals the dirt on your face. The mirror cannot cleanse you, but only shows the sins you committed. Pag humarap ka sa salamin, makikita mo lang yung dumi. Makikita mo kung ano ang meron sa mukha mo. Tama po? Pero, hindi ito malilinis sa pamamagitan ng pananalamin mo lang. Tama? Okay. Ganon po yung nilarawan dito, yung kautusan. Gayon din ang ibig sabihin sa atin ng kautusan na merong paglabag sa atin. Ipinapakita ng kautusan yung paglabag, yung kasalanan. Pero hindi ito na ang paraan upang ito ay malinis yung ating kasalanan. Ipinapaunawa sa atin kung ano ang kasalanan at kung ano ang kaparaanan upang mawala ang kasalanan. So, paano nga ba yun? So, tunghayan natin ito as we studied this lesson. Meron tayong key points dito na kung saan tingnan muna natin kung ano ba ang kautusan. Kung ano ba yung napapaloob dito para mas lalo nating maunawaan ang mga bagay na ito. Number 1, the law reveals God's holiness and righteousness. So, sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, do what is right and good. Nakita natin, right and good in the Lord's sight, so that it may go well and you may go and take over the good land that the Lord promised an oath to your ancestor. So gusto ng Lord makita yung gawin nila, yung tama at yung kabutihan, yung mabuti para sa Panginoon. At sabi niya rin dito, let those who love the Lord hate evil. So ayaw talaga ng Panginoon ng kasalanan, hate evil. So kamuhian mo yan. Ayan. So, purihin po ang Panginoon, no? At sabi nga rin dito sa Psalm chapter 11, verse 7, the Lord is righteous, He loves justice. So, makita natin, no? Na kung saan ang Panginoon, pinakita dito kung anong karakter meron ng Panginoon. The law gives a picture of God, a changing heart. Hindi nagbabago ang puso ng Panginoon. Even in the sacrificial law, He demonstrated His mercy and forgiveness and allowed Israel
to cover their sins with substitutionary offering the blood of a clean animal. Nakita natin, di ba? Binigyan ng Panginoon ng kaparaanan ang mga Israelita sa pamamagitan ng paghahandog ng mga pili, yung mga balilinis na mga animals para ihandog para sa kanilang kasalanan. And God hates wickedness and values goodness. A law is the picture of God, the unchanging heart, hindi nagbabago yan, and unchanging love. Hindi rin nagbabago ang kanyang pagmamahal sa simula. From that passage, God revealed His character. Kailangan natin yun. Bakit po? Para alam natin, kilala natin ang Lord. Mas magandang kilalanin natin ang Panginoon. Diba? Kaya nga po, tayo naman, di ba? Kapag tayo nag-aasawa, kapag tayo ay nagkakaroon ng pamilya, kailangan kilala po natin yung makakasama natin habang buhay o habang buhay nga ba. So, kailangan natin makilala yon kasi hindi pwede. Baka mamaya, nanchachap-chap pala yun. Patay na na. Di ba? Mahirap yun. Nung ako po ay dalaga, ay talaga namang, hindi po sa pagyayabang, pero talagang, ayan, marami, iba't ibang edad, at mismong boss ko talagang naghahabol sa akin. Kasi ang isip ko noon wala sa sarili ko. Mataas ang pangarap ko eh. So, pumunta ng ibang bansa. Ayaw ng Lord. Na-frustrate ako. Ayun. At, yung gusto kong gawin. So, hindi yun ang ibinigay sa akin ng Lord. And, maraming, lumalapit. Pero ako, aware ako doon. Kasi takot ako eh. Lalo na yung mga taga-ibang bansa. Uso pa nun yung mail order flight, tapos pinachap-chap yung lalo ako natakot. Ayoko na lang, sabi pa nung isa sa akin, just marry me, Archie. Just marry me, I give you all you want. Di bali na lang, buhay ka na lang sa inyo. Diba, ay yung mga katrabaho ko, sabi sa akin, kung ayaw mo magpalahi ka na lang, ano yun, baboy lang? Kasi blue eyes Canadian. So, hanggang sa nag-awol ako doon, nabol pa rin ako ng kasi hindi natin siya kilala. Ayokong ilagay yung sa sarili ko na malagay dito sa taong to na hindi kita kilala. Isa pa, taga-ibang nasyon ka. Hello, kahit nga taga-Pilipinas, ayaw ko din eh. Kasi hindi yun mahirap na, di ba? Magkaasawa ka lang para chap-chapin ka eh. Ewan na lang, di ba? Pero sabi nga ni, hindi naman ako dumating sa punto na gano'n. Natawa ako dun sa isang sermon Bong sa akin kasi, yung mga babae, habang maaga pa, nagpipray yan, Lord, tall, dark, and handsome. Medyo nagkaka-40-40 na, Lord, handsome na lang. Pagdating ng 50, Lord, basta tao, yung may hininga. Pagdating ng 50, Lord, basta mainit. Buhay. Diba? Pero hindi naman tayo dumating sa ganun. Kumbaga, hinayaan ko na lang yung panahon na, sige, hindi ako seryoso sa mga ganong bagay. Hindi ako seryoso talaga. Kaya yung pagpamilya sa akin, hindi ako doon. Kumbaga, dumating lang, in-accept, bahala ka na. Ayun, walang plano. Kumbaga, pero ang Diyos may plano para sa akin. Ayun, so mahirap kung hindi natin kilala, di ba? So tayo, kinikilala natin yan. Even yung kaibigan natin, as long as makakasama natin yan. Lalo pa yung ating Panginoon, masarap pong makilala ang Panginoon. Nung naging Kristiyano, kailan lang, di ba? Sabi ko, Lord, sayang yung panahon na nawala ka sa akin. Kailangan ko pa dumanas ng ganito para makilala kita. Sayang po yung panahon. Gusto kitang makilala kasi matagal na ako nagbabasa ng Bible, bata pa, pero hindi ko siya maintindihan. So sabi niya, binigyan ako ng way ng Lord na makapag-aaral ng Bible school. Dahil sa hirap ako, kasi yung mga terminology, nahihirapan talaga ako. Lord, ayoko na, quit na ako. Sabi ng Lord, akala ko ba gusto mo akong makilala? Gusto mo mag-aaral sa akin? Opo, balik ako. Sabi ko, dumudugo na yung utak ko. Nag-self-study po ako. Hanggang sa, Lord,
Sabi naman, di ba, ask wisdom to him. Hanggang sa naiintindihan na po natin unti-unti yung patungkol sa Lord. At masarap po pag-aralan. Masarap po na patuloy nating basahin yung banal na akyat, malaman natin sino ba tong Diyos natin. Hindi yung maniniwala na lang tayo sa iba na, ay, ang Diyos mo mamamatay tao. Ang Diyos mo ganito, hindi ang Diyos mo nang kukondem, hindi ganun. No? Kasi, dapat mag-stand tayo. Sino ba yung Diyos natin? Ganun din sa mga mahal natin sa buhay. Pag sinabihan yung mahal mo sa buhay, ay, ganyan niya, ay, papayag ka ba? Di ba? Hindi. Siyempre hindi. Hindi yung ganyan, no? Kasi kilala mo siya. Ikaw mismo nakakilala sa kanya. Sabi sa Romans chapter 3 verse 25, God presented as Christ as a sacrifice of atonement. So iisang handog lang sa pamamagitan niya, pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ito ay naganap nga, di ba, sa ating mga sa pamamagitan ng pag-shed niya ng dugo ng Panginoon sa pagkamatay niya sa krus. So siya yung naging sacrifice para sa ating mga kasalanan. Sabi rin sa At ayon din sa Hebrews chapter 9 verse 15, siya ay naging mediator natin dun sa New Covenant, na kung saan siya yung nagbayad. Lahat nagbayad siya para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Yun sa mga from doon sa first covenant, from the first covenant. So yun na yun. So God left the sins committed in the old covenant ultimately unpunished until Christ came and paid the price for them, for us, by Himself. Siya mismo yung nagbayad para tayo ay makawala na doon sa pagkakaalipin ng kasalanan. Pagkakaalipin doon sa kauna-unahang mga ginawa ng mga taong ito. Ang Panginoong Hesus na kaisa-isang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan na sa pasimula pa lamang ay nagkasala na ang mga tao. Number 2, the law teaches us what God values. So ano nga ba yung paano ba tayo pinapahalaga? Paano nga ba tayo pinapahalaga ng Panginoon? So sabi nga diyan, and where this have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Purihin ang Panginoon, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang ginawa, wala nang condemnation. Sapagkat pinatawad na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. So kung sa panahon na ito natin ngayon, pinapractice pa rin natin ang paghahandog ng mga hayop, malamang sa malamang wala na tayong kakainin sa dami ng kasalanan ng tao. Tama po? Wala na, walang matitira. Mayat na yan, nagkakasala ang tao, ano ba kaya kakainin natin? Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, ayun, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ito ay maging handog sa ating kasalanan upang tayo ay makalaya na doon sa ating mga kasalanan. Ayon dyan sa Hebrews, sorry. Parang lumagpas ako. Ayun, ano na pala tayo dyan? Baligtad. Ayun, ang malaking tanong. But why did God give the law? Bakit nga kaya binigay niya ang kautusan na ito? The Bible teaches that God gave the law to Israel at a specific time for a specific purpose. Dapat alam natin yan. Pero paano? Tunghayan natin yan sa Exodus, na kung saan ito ay binigay kay Moses sa Mount Sinai. Nung inilabas sila ng Panginoon sa Ehipto, sila ay nag-camp doon. At iyon doon sa pamamagitan noon, sa araw na yun ay ibinigay sa descendants ni Jacob o ang bansang Israel ang kautusan. Na kung saan ito ay doon sa bundok nakipag-usap si Moses sa Panginoon. In Exodus chapter 19 verse 4-6,
4 to 6, you yourself have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle and wings, and brought you to myself. Paano nga ba nilabas ng Panginoon sila? Ipinakita ng Panginoon yon kung paano niya ginawa yon sa mga taong ito. And all the nation will be treasured possession, although the whole earth is mine. Tingnan natin mabuti He treasured the nation of Israel kahit na sa kanyang lahat ang mga bansa. Bansang pinili lamang ay ang Israel. At ang sabi niya, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to Israelite. These verses represent the proposal stage of marriage like covenant. God is preparing the people to become His treasured possession in a kingdom of priests. This requirement for this special relationship is mentioned in the following verses. Obeying His voice in keeping His covenant. God chose Israel to become a holy nation, and they are in possession in God's special treasure. They are set apart from other nations, so the law is for the Israelites. The law is for the Israelites and not for the Egyptian or the other nation. Balikan natin ang sabi, di ba? Sabi doon kanina, the law was given to Israel a specific time and purpose. So ipinakita ng Panginoong Diyos ang kanyang kabanalan at kung gaano siya naging makatarungan sa lipi ni Jacob. God revealed Himself to them and showed kindness even though they are sinners. So maliwanag po yan ibinigay ang kautusan sa bansang Israel, hindi sa Egyptian, hindi sa Egypt, hindi sa ibang nation. Only in the Israel, specific time and purpose. At sabi diyan sa Deuteronomy, in the future, where your son asks you, what is the meaning of this? All this stipulation, decrees, and laws the Lord our God has commanded you. I tell him, we were slave of Pharaoh in Egypt, but the Lord brought out of Egypt with a mighty hand. Uy, bumalik na naman ako, sorry po. Ayan. Before our eyes, the Lord sent signs and wonders, great and terrible on Egypt and Pharaoh and this whole household. Nakita natin ang ginawa ng Panginoon kung paano siya nagpakilala dun sa Pharaoh. Ipinakita niya yon sa pamamagitan ng 10 plagues. Na kung saan ay pinakitaan ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihan, pero nag-resist pa rin ang Pharaoh sa kanya. At ginawa niya ito ng isang napakalaking pangyayari upang ang Pharaoh na ito ay kilalanin siya. But He brought us to bring us and give us to land the promise and oath to ancestors. The Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God so that we might always prosper and keep alive as the case today. At sabi diyan, and if we careful to obey all this law before the Lord our God, as He has commanded us, that will be our righteousness. Kalulugdan ng Panginoong Diyos na si Yahweh, kung susundin ng buong katapatan ang lahat ng pinag-uutos niya noong mga panahon na yon. The law was given to Israel, ulitin ko, not to Egypt and other country. Sabi ng Panginoon, sabihin niyo ito in the future kung bakit nangyari ito. In Jeremiah, both Israel and Judah have broken the covenant I made with their ancestor. Therefore, this is what the Lord says: I will bring on them a disaster they cannot escape. Although they cry out to me, I will not listen to them. Pero sa kabila nito, naging tapat pa rin ang Panginoon sa kanyang pangako kay Abraham. Iyon ang sinasabi niya rito sa Jeremiah 31, na kung saan, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with people of Judah. Gagawa siya ng bagong kasunduan. Bakit? Hindi kasi yung mga, kumbaga, walang nabago sa kanila.
Paulit-ulit, ganun pa rin. Sabi nga natin kanina, yung paghahandog, ginawa na, pero ganun pa rin ang nangyari. Paulit-ulit dyan lang yung pagkakasala na nangyari sa kanila. At yun nga, yung paglabag, nandun pa rin. So sabi sa verse, ayan, I will put my law in their minds and write it on their hearts. So, isusulat ng Panginoon yan, dun mismo sa kanilang puso. For I will give their wickedness and remember their sins no more. Purihin ng Panginoon, no? Akalain mo yun. Pag nabasa mo po yung Old Testament, ang lupit ng ginawang kasalanan ng Israel. Lupit. Yung pagsamba lang nila sa mga Diyos-Diyosan, yung pag-anib nila sa mga bansang karatig na kinainggitan nila, kasi ang daming Diyos eh. Ang daming Diyos. Nainggit sila, kasi ang daming Diyos eh. Kumuha rin sila ng Diyos nila. Inggitera eh. Ayun ang masama doon eh, kapag kainggitera eh. No? Hindi na alam, kaiinggit ng kaiinggit, kapamakan pala yun. Ayun, di ginawa din nila. Anong nangyari? Nag-fail sila. Pero ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon natin eh. Napakabuti ng Panginoon. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Purihin ng Israel. Ang Panginoon. When Israel disobeyed God, a disaster and calamities fell upon them. Tunay nga. Nabasa natin yan sa Old Testament, yung mga nakabasa na talagang ibinagsak ng Panginoon. Kaya nga sinasabi kanina, may pagpapalo talaga sa atin. May pagpapalo, pero may pagpapala. Huwag nating ikasakit ng ating damdamin yung pagdidisiplina. Kasi even the parents discipline their child. Kailangan yon. Mahal niya yon. Mahal niya yung kanyang anak. Kaya niya dinidisiplina. Ganon din sa atin. Rebuking is good. Tingnan natin yung nag-aral. Ito, nakuha ko to sa aral ni David. Nung kasalukuyan siyang kinurse ni Simi. Kinurse siya. Minura siya, lahat ng ginawa sa kanya. Hari na siya nun eh. Dahil, siyempre, nagkakaroon sila ng ni Saul, may kanya-kanyang tao yan, si Saul at saka si King David. Dumating sa punto na nakaharap niya si Sime, kinurse siya nito. Sobrang panglalait ang ginawa niya at sinumpa pa siya. Papatay na sana ni Joab, pero anong sabi ni King David? Huwag mong gawin yan, baka pinasasabi sa akin ng Panginoon yan. Diba? Kaya ngayon, yun ang ko. Every time na makakarinig ako ng masakit eh. Totoo yan. Pero okay lang Lord. Baka pinasasabi naman ng Lord sa akin yan. Anyway, kung yun man ay hindi galing sa Panginoon, ang Panginoon din naman ang bahala sa kanya. Amen. Diba? Hindi, ang sabi ng Panginoon, we will not put to shame. Ang Panginoon na nagsabi. Kaya purihin po ang Panginoon natin. Diba? Ngunit ang Panginoon ang muling nagpahayag ng panibagong kasunduan na sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah at iba pang propeta ng Panginoon ay ipinahayag ito sa buong Israel. Sa makatuwid, ang kautusan ay hindi nakabatay lamang sa bansang Israel na kung saan sila ang pinili ng Panginoon na maging kanyang bayan. Ay nakabatay. Nakabatay lamang hindi nakabatay. Nakabatay sa kanila. Ang kautusan ay binigay sa mga taga-Israel o sa lipi ni Jacob, hindi sa mga taga-Ehipto o sa ibang karatig bansa, kundi sa mga Israelita lamang. So sabi nga, God gave the law to Israel at a specific time, at a specific purpose. Malinaw na ibinigay sa kanila for specific purposes. In Mount Sinai, God gave the commandments to Moses upang sundin nila ang tuntunin na ito sa kanilang pamumuhay. Kasi nga, noong mga panahon na yun, wala eh. Galing sila ng Ehipto. Ano bang meron sa Ehipto? Diba? So, kailangan silang bigyan ng tuntunin. Parang katulad lang sa atin, kapag pumasok na tayo ng trabaho, may rules doon. Natural, kailangan sundin natin yung rules na yun. Na kung saan ang mga panahon ngayon ay bago pa lamang sila na ilabas o nakalaya sa pangalipin ng mga Ehipto, ibig ng Panginoon na sila ay maging holy nation. So, ganun din sa atin, di ba? So, malinaw na malinaw sa atin na ang Panginoon ay ibinigay ang lahat ng ito nung panahon na yon upang magkaroon ng tuntunin noon. Ano nga ba ang
ano nito sa atin. Ang purpose pa rin ito sa atin. Sabi nga kanina, di ba? Ito ay pagtuturo sa atin. Ang circumstansya noon, iba sa atin, but the principle is applicable for us today. All the principle of the Old Testament scripture is applicable for us today, the new generation. Grace in Christian life. This is the new covenant. Sabi sa Romans chapter 6 verse 14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law, but under grace. Purihin ng Panginoon. Diba? Ngayon, ibig bang sabihin nito ay magiging malaya na tayo sa paggawa ng masama? Hindi po. Ibig sabihin lang hindi natin naiintindihan ang sinasabi ng Panginoon kapag ginawa natin itong batayan sa buhay natin. Ay, ligtas naman ako, okay lang. Ay, okay na ako, Kristiyano na ako, okay na, ayahin ang buhay ko, okay na, kahit di na ako mag-share, kahit di na ako mayo. Hindi po ganun. Hindi po ito susi hindi po ito susi para magkasala tayong muli. Ang kahabagan ng Panginoon na tayo pinalaya na sa kasalanan upang magpatuloy pa din sa pagkakasala, hindi po yun ang ating magiging batayan sa pamumuhay na ito. Grace does not mean foolishness. In Romans chapter 6 verse 14 to 18, what then shall we, since we are not under the law but under grace? So hindi na dapat maghari ang kasalanan sa atin. Kasi yun ang nag-aalipin sa atin. Sabi nga dito, don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slave, you are a slave of the one you obey, whether you are slave to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thanks to God, that though you used to be slave to sin, you have to come to obey from the heart, pattern of teaching that has now claimed by your allegance. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Doon tayo kabilang na sa righteousness. Hindi na tayo alipin pa ng kasalanan. Kaya wag na po nating gamitin yung sana. Wala na po sa vocabulary ng Christian yung sana. Sana mabuti na ako, sana magawa ko ito, sana. No. By the grace of God, we are saved. So by the grace of God, Lord, magagawa ko to sa pamamagitan ng iyong biyaya. Amen. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Minsan, sabi nga natin kanina, may mga Kristiyano pa rin na nabubuhay, na akala nila nakalaya na, pero nabubuhay pa rin dun sa kautusan. Bakit? Hindi mo pa kiniklaim yung tunay na kalayaan. Marami sa ating mga kababayan ngayon, lalo na ngayon, magsisimana Santa. Wala pong ang Panginoon, naghirap na yan eh. Tapos na. Namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Sabi nga, di ba kanina, nagpakasakit siya para sa atin. Siya yung ibinigay na handog para sa atin. Huwag na nating balikan pa. Huwag na nating paulit-ulit na patayin ang Panginoong Yesus. Sapagkat hindi natin kaya yung ginawa niya. Kasi kung kaya natin yun, tayo yung nandun. Hindi nga eh. Alam niyo po ba yung palabas? Kulang pa yun. Alam niyo po ba yung palo na dinadanas niya sa likod? Lumalabas na po yung laman niya ron. Buto na kita. Alam niyo po ba, ang tao, doon pa lang sa pag-akyat na yon, patay na. Hindi na aabot. Dahil siya ay ipinangako ng Panginoon na sa krus siya mamamatay, nangyari po yung mga bagay na yun. Pero ipinakita po doon kung gaano kahirap at kung gaano kalaki ang kasalanan na ibinata niya para lang tayo ay maligtas. Kaya huwag na natin gawin yon. Parang awa nyo na mga kapatid. Kung sino man yung nakakarinig na nagpapatuloy pa rin sa ganitong gawain, huwag na natin gawin yon sapagkat paulit-ulit pa rin natin pinapatay ang Panginoon. Minsan lang namatay ang Panginoon. Minsan lang yung handog na yon. Pinalaya na tayong lahat kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Yun lang.
Ayaw mo ba? Gusto mo bang pahirapan yung sarili mo? Hello? Nagpapabago ka sa krus. Umiinom ka ng alak, umiinom ka ng antibiotic. Hindi ginawa ng Panginoon yan. I will not condemn them, lahat na gumagawa nun. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Maraming ngayon, nagagalit eh. Kasi kapag naririnig nila yung salita ng Panginoon, ang sagot nila, kinokondemn sila. No! We are not condemn you because that is the word of the Lord. Ang Bible, balanse. May blessing, may curse, may warning. Nandiyan ang kaparusahan. So, kailangan din natin maging balanse. Hindi puro blessing. Hindi puro encouragement. Kailangan malaman ng tao na mamamatay ka dyan. Ayun lagi na encounter ko. Dito ko mga pinanganak, dito rin ako mamamatay ka nga talaga dyan. Bakit? May kamatayan dyan eh. Wala ka kay Kristo eh. Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Nananampalataya naman ako kay Kristo? Sinong Kristo ang pinananampalatayanan mo? Baka yung Kristo ng mundong ito, hindi yung Kristo na sinasabi ng Scripture. See? 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Kung hindi ako nagkakamali. May Kristo palang iba? Yes. Yung Kristo ng mundong ito, yung Jesus ng mundong ito. Yung isang nagpato, ayaw ko na magsalita ng pangalan niya. Isang celebrity. Parang gusto ko itapon yung cellphone ko. Mahalang yung cellphone ko. Wala naman siya nun eh. Nadaan lang sa akin. Ang religion ika, ang tunay na religion ika ay ang foundation ay love. Ngayon ika, kung ang religion mo ay masakit at hinihikayat kasi hindi na kasuklaman mo siya, hindi yung tunay na religion. Hindi ako nakatiis. Nag-comment ako. Kasi bakit? Nalalaman mo ba yung salitang love? Ha? Hindi mo alam. Ngayon, religion, kahit Baptist, born again, Sabadista, INC, kahit banggitin ko na. Walang sinasabi ang Bible na makakapagligtas ang reliyon. Amen. But Jesus, faith in Jesus alone. Amen. Kaya huwag mo ipagmalaki yan. Ngayon, yung sinasabi mong love, eto lang yan eh. Kung talagang mahal mo ang taong yan, hindi mo hahayaan na mapunta siya sa impyerno. Alam niyo po ba ngayon, iba na ang tingin ko sa mga tao? Pag may nakikita ko na yung apoy. Kasi sabi ng Lord, agawin eh. See, sa Jude 23, agawin natin sila sa apoy. Kaya ang tingin ko sa kanila, sabi ng Lord, nakikita mo ba yan? Nakikita mo yung apoy sa kanya. Papunta siya sa impyerno, Panginoon ko. Diba? Kaya kung maaari lang, diba? Ganun na lang. Katindi. Yung ating pagsusumikap. Minsan, naaano nga tayo dahil hindi natin. Ang hirap, di ba? Ito lang yan eh, style niyan. Doon sa amin, may na-invite ako mga Bible study. Okay. First week, second week. Sumunod na, nawawala na. Naghanda ka pa ng merienda, no? Nag-effort ka pa handa ng merienda, walang darating. Ikaw kumain lahat, no? Kita naman sa katawan ko eh. Ako kumakain na, tira ng asawa ko kumakain. Ayun lang. Sabi ko, Lord, paano ba naman ako magpapag-fasting nito? Nandiyan yung pagkain eh, sayang eh. Diba? So, yun. Ayun. Wala. One time, lumapit sa akin. Nangingi ng tulong. May tinanong, may problema. Alam niyo ba yung opportunity yun, hindi ko pinalagpas. Nandito ka, pasok ng bahay. Pagpasok ng bahay, okay. Usap kami, kwentuhan kung kailangan niya. Matapos yung kwentuhan, ayun, hindi niya nalalaman, nakakapag-share na ako sa kanya. Ang tagal na namin nag-uusap about dun sa salita ng Panginoon. See?
Grab the opportunity. Kasi pag niyaya mo, ayaw eh. Katulad sa Sauyo. Pag araw din ng Huwebes, tahimik ang paligid. Wala sila. Mga tulog, mga sarado, kasi yun ang araw ng Bible study namin. Pero, pagka ibang araw, andyan sila lahat nag-umpukan. So, ginawa ko ngayon, nakikipag-umpukan na rin ako sa kanila. Okay, nakikipag-anuhan din rin ako sa kanila. Pero maya-maya, may word of God na. Diba? So, ganun lang yun. So, hindi sa atin yon, hindi naman ano yon, pero sa kanila yon, hindi lang nila alam kung gaano kahalaga sa kanila yon. At sabi ko nga doon sa comment ko, kung alam niyo lang na sa impyerno kayo mapupunta, makatawa pa kaya kayo? Ang kahalagahan ng buhay na walang hanggan ay hindi kayang ikumpara at ibigay ng mundong ito. Kung mapapahama ka lang. Ang kasigatan, ang kasiyahan, ang kaligayahan ay hindi kayang ibigay ng mundong ito. Pansamantala lang yan. Pero yung kaparusahan sa impyerno, kung dito nga lang ako nga napaso ako. Purihin ang Panginoon, di ba? Kasi yung fracture ko actually, sumasakit sa balakang. Naglagay ako sa yung bag, bagong kulo. May conviction na ako na balutin ko ng towel. Hindi ko ginawa. Nilagay ko sa upuan. Yung ganyan na may sandalan, pero diretso. Inupuan ko. Napitpit kong gano'n kasi nga, dinidikit ko kasi nga masakit yung balakang ko talaga. Kumikirot yung fracture ko. Pumutok! Bagong kulo. Kaya po may sugat ako dito. Lapnos po ako. Ininda ko yun ng kirot. Tapos hindi ako makahiga ng ganyan, diretso kasi nga, magagasgas yung umano eh. Lumubo siya eh, kaya may sugat po ako dito. Diba? Yun ang nga lang eh. Diba? Nasasaktan tayo, diba? Paso pa lang yun. Yung apoy pa lang na tayo, lalo na yung mga nasunugan at nasusunog, diba? Eh ano pa kaya yung sa impyerno ka? Panghabang panahon na yun, gugustuhin mo pa. Kaya nga sabi ko nun, it's your choice. Heaven and hell are real. It's your choice. Kung gusto mo maligaya ka rito, pagdating doon sa impyerno, ay sige, makatawa ka pa kaya? Ayaw mo makinig eh. Katwiran mo, kinokondem ka. But, yun ang tunay na pagmamahal, hindi mo lang alam. Tingin niya sa atin, mga Kristiyano, kaaway. Tingin nila sa atin. Pero ang tunay na kaaway nila ay ang sanlibutan. Ang sanlibutan. Sa totoo lang, sa mga panahon natin ngayon, ay pasama na ng pasama. Nakikita na natin yung kasamaan ng daigdig na ito. At nakita natin, di ba, ang pagpatay. Parang na lang, parang habit na lang eh. Maya't maya may binabalitang pinapatay, sinachap-chap, nilalagay kung saan-saan. So di ba, parang, wow, ano na ba ito, Lord? So parang ang hirap na. Pero, ang sabi nga sa atin ng Panginoon, magpatuloy lang tayo at magpakatatag tayo sa ganito. Bakit? Pinauna na yun ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, binigyan na tayo ng babala na mangyayari talaga ang mga bagay na yun. So ngayon na malaya na tayo sa kautusan, wala na tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, panghawakan na po natin yun. Sabi nga dyan sa Galatians 5:13-14, you, my brothers and sisters, we are called to be free, but not use your freedom to indulge the flesh. Huwag natin gamitin yun. Hindi yun dapat gamitin. Love yourself, love your neighbor as yourself. Kaya nga, kaawaan natin yung mga taong doon. Instead na, ay kawawa talaga. Kawawa talaga. Kaya nga, pag lumalabas ko, Lord, parang awa mo na, tulungan mo naman ako makapag-share dito. Minsan may pagkakataon kasi nauumid yung natin, or merong distraction talaga, pero kailangan natin ipanalangin yun. We must understand that the law of grace is the foundation of salvation. Yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 8-10, na kung saan, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Wala tayong dapat ipagmalaki na ako ay mabuti. Ako ay nagbibigay sa simbahan, ako ay nagsisimba araw-araw, ako ay naglilimos, ako lahat ay mayroon akong foundation na tumutulong ako sa mahihirap. Hindi yun katwiran para maligtas ka, kaibigan. Kung gusto mong gawin ang mga bagay na yun, tanggapin mo muna ang Panginoong Hesus,
bilang yung Diyos at tagapagligtas, followed by the good works, and that is the salvation through Jesus Christ. Amen. Sabi nga rito, nandiyan ako. Nawala yung isa. For we are God's handiwork created in Jesus Christ to do good works which God prepared in advance for us to do. So, tayo ay handiwork, masterpiece ng Panginoon to do good works. So, what commands apply to us today? Not every commandment that God gave applies to every person at all times. Not every commandment. Kailangan alam po natin yan. Kaya alam po natin dapat ang context ng ating passage na pinag-aaralan. Para kanina to? For example, sa men, women, parents, Levites, or priests. Do we not give the command to someone else? Kaya ba na, kukunin ba natin yung para dito na command? Aakuin natin? Hindi po pwede yun. For example, like Noah. Si Noah, binigyan ng Panginoon ng command to build the ark. Hindi si Moses. Iba ang binigay kay Moses. Tama po? So, iba-iba. Para sa kanya lang yun. Huwag na natin angkinin yun. Meron naman tayo sa para sa atin. Diba? So, yun ibig sabihin nun. Sinasample lang po natin yun para mas malinaw. And Moses also, binigyan siya ng Panginoon na ito yung dapat mong gawin. Ilabas mo ang bansang Israel sa Egypto. So, yun ang command na yun ay para sa kanya. Kaya nga po, pag tayo nag-aaral po ng salita ng Panginoon, kailangan alam natin to whom, what, when, where, why. Yun po dapat yung nasasagot. Kasi doon nagkakaroon ng conflict. The New Testament expresses that many of the commands given by law do not apply to Christian today. Sabi nga sa Colossians chapter 2 verse 16, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink or with regard to religious festival, a human celebration, or a Sabbath day. Sabi nito, huwag mong hayaan na i-judge ka ng mga tao doon sa kinakain mo. O huwag ka kumain ng baboy. Huwag ka kumain ng dinuguan pag walang puto. Diba? O huwag ka kumain ng galing sa patay. Ito pa yun, no? Medyo uminit ang ulo ko doon nung nakaraan. Kasi may pagkain tapos na yung patay doon sa amin, yung baby na namatay. In-effort mo namang paglutuan, di ba? Tapos pagdating ng oras, ay, galing sa patayan. Kasi nung ilibing na, hindi na ako sumama. Hindi naman talaga ako dapat sumama. Ang tawag dito, hindi ako nakipaglibing. So, naiwan ako kasi meron akong gawain dun sa online. Ngayon, pinagpapasahan nila yung pagkain. Sabi ko, alam niyo yung pagkain? Sige na, kunin mo na yan. Ay, galing kasi sa patayan Hello? Ang lahat ng pagkain ay mabuti, ginawa na galing sa Panginoon. Walang kinalaman ng patay dyan. Patay na nga yun. Anong gagawin ng patay dyan? Kaya masama raw. Anong masama dyan sa pagkain galing sa Panginoon yan? Huwag niyo pagpasapasahan ng pagkain kasi pagkain yan, biyaya yan galing sa Panginoon. Hindi dahil sa nag-effort ako magluto noon, kundi yan galit ako sa ganon kasi pinalaki ako ng lola ko na even yung mumo. Kailangan mong kainin yan, huwag mong ihayaan malaglag yan. Huwag mong aapakan yan kasi grasya yan. So naging mindset ko yun. Kaya nga sabi ng asawa ko, ano ba naman pati panis kinakain mo? Kasi nga sayang. Pero hindi naman talaga panis yun. Asawa ko masyadong oo, naman yun Kasi pag sinabi niya, huwag mo na kainin yan. Nalipasan na, parang kinabukasan, ayaw niya ng kainin ko. Pwede pa yun. Oo nga, pwede pa naman talaga. Alam kumain ako ng panis, diba? Kaya lang ako lang talaga yung asawa ko. Pero kasi yun yung mindset ko na bawal siyang itapon. Grasya yan ng Diyos. So doon ako pinalaki ng ng lola ko. So talagang, huwag mo na kainin yan, panis na yan. Ba't kain ka mo na kain ng panis? Hindi naman panis to Tanggalin mo na yan. So ayaw niya na ng ganon. So,
As much as possible, ayoko. Kaya, nung uminit ang ulo ko, so anong kinalaman yan? Pwede ba, sabi ko nga sa kanila, huwag nyo nang takutin yung sarili nyo. Parang awa nyo na. Walang kinalaman yan. Alam nyo kung ano dapat yung katakutan? Yung mapunta kayo sa impyerno at wala sa inyo si Kristo. Hindi ko alam kung na-open sila o ano. Pero that time talaga uminit ang ulo ko sa kanila. Dahil pinagpasapasahan nila yung pagkain. Na yun ang ayoko talagang Merong 7 feast ang Israel na kung saan ito yung kanilang mga feast. Ayan, pinapakita lang po natin ito kasi binanggit ito dito eh. With regard to religious festival, human celebration or Sabbath day. Number 1, Passover. Ito yung kumbaga yun yung commemorates the Exodus and represent Jesus as the sacrificial lamb. So ito rin, remembering the deliverance from Egypt, kaya ginawa ang Passover. Pangalawa, unleavened bread. Yun yung symbolizes the removal of sin, na kung saan si Jesus ay sinless. 7 days of eating bread without yeast. Yung papaalsa, wala siyang papaalsa. Symbolizes siya ng purity. And yung first fruit, o yung Habikurim. Itong mga pangalan na to ay Hebrew name yan. Celebrates the beginning of the harvest, symbolizes the resurrection of Jesus Christ. Opening the first of the harvest to God. So yun yung ginagawa nila. May mga ilang Kristiyano ngayon, pinapractice pa rin ito sa kanilang congregation. The first fruit. Pinapractice nila yan. Pero sabi nga natin, itong lahat ng ito, permitted, but not required. Permitted. Pwede mong gawin, but not required. So, ibig sabihin, pag hindi mo ginawa, hindi ka naman magkakasala. Kasi nga nakalaya na nga tayo doon eh. Kung gusto mong gawin, pwede naman. Wala kang kasalanan. Kung hindi mo naman gagawin, pwede rin naman. Wala ka rin kasalanan. Kasi nakalaya na tayo dyan. Ang lahat ng yan ay pointing to Jesus. Lahat yan. Kaya nga may symbol. Pentecost or the Shavuot marks the end of the grain harvest and it signifies the law, giving the law of the Sinai, at the Sinai and coming of the Holy Spirit. Celebration of the Torah being given at Sinai. Yun ang ibig sabihin ng Pentecost o Shavuot na Shavuot. Next, Feast of the Trumpets o the Rosh Hashanah na kung saan ito ay ano ba? A signal to all repentance. Nung unang panahon kasi ng mga Israelita, wala pang Bible noon na book na ganito sa atin. So, ang gagawin nila, magtatutunog ng trompeta para i-gather ang mga tao, babasahin in public yung kasulatan, yung Torah, yung 5 books ni Moses. Yung palang meron nun. So, yun yung babasahin sa kanilang harapan. So, yun ang tawag doon ay Feast of the Trumpets. At isa pa, yun naman ay Jewish New Year. A day of blowing the shofar. Ito naman ay nagre-represent or foreshadowing ng rapture o gathering of the believers. Yun yung foreshadowing yun. Kasi tutunog ang trompeta at yun na yung simula ng ating rapture. Next, the Day of Atonement and the Yom Kippur. This is the holiest day, focused on repentance and atonement, representing the second coming of Christ, the holiest day. Kaya sinabi, ito yung fasting and repentance natin. So yun yung pagpapasting talaga. In the Feast of Tabernacles or the Sukkot, the commemorates the 40 years in the wilderness and looks forward to the millennial kingdom and God dwelling of His people. Nag-commemorate din ito ng 40 years sa nila dun sa wilderness. Yung Feast of Tabernacles. So lahat yan, 7 yan. Now, these things become voluntary. They are permitted but not required. Yun, ulitin ko po They permitted but not required. All these things are pointing to Jesus. Ang iba ay naganap na, fulfilled by Jesus as He said, in the days coming are the fulfillment of this all. Ang sabi nga sa Colossians chapter 2, asa na ba tayo? Colossians chapter 2 verse 17. Ayan.
These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Jesus Christ. Yun po yung katotohanan noon. Na lahat ng iyon, mula Genesis to Revelation, lahat po yan ay pointing to Jesus Christ. And the Revelation, yun na po yung pagdating niya. Kaya huwag na tayo magpasako pa sa mga alituntunin kung saan-saan. Bagong buwan, araw, kapistahan, kung ano pa yan. Kasi masaya. Tama? Masaya eh. Ang daming dinaraos ngayong kapistahan. Pero sino ba involved nun? Hindi ko rin uli kinukondem. Sorry po, pero hindi ako nagkukondem. Sino ba yung mga sumasayaw dun sa piyesta? Paano mo masasabi na holy yung piyestang yun? Diba? Sino ba yung sumasayaw dun? Alam na natin kung sino sila. Bakit? Hindi nga eh. Walang bahagi sa kaharian ng Panginoon ang mga makasalanan. Ngayon, kung gusto mo ng kasiyahan talaga, sa langit yun ang gagawin natin eh. Magpupuri na lang tayo sa Panginoon. Aawit at magpupuri na lang tayo sa Panginoon. Hindi ang dito sa mundong ito. Hindi yung mundong ito. Yung kagawian ng mundong ito. Hindi yun ang itinuturo sa atin ng Bible. Hebrews 10, Christ sacrificed once and for all. The law is only a shadow of the good things that are coming. Yun, maliwanag po yan ha. Not the realities themselves. For this reason, it can never be the same sacrifice repeated endlessly year after year. Make perfect those who draw near to worship. And where this have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Purihin ang Panginoon dahil nakalaya na po tayo. Kaya dapat po ito'y malaman ng mga lahat ng tao na pinalaya na tayo ng Panginoon. No more ritual. Wala nang mga ritual. Hindi na natin kailangan yun. Sumamba na lang tayo sa Panginoon, mag-awitan tayo, umattend tayo ng service, hirap na hirap pa nga tayo umattend ng service at mga gawain, magre-ritual ka pa. Pagdating sa ritual, ayun, nagkukumahog ka. Kasi ano, sikat. Mapapansin. Pero umattend ng worship, ng service, magbasa ng Bible, ayaw. Wala akong magiging dyan. Hindi ako sikat, hindi ako masaya. Walang kasiyahan. Kung alam mo lang na dapat mong malaman kung bakit merong ganitong gawain. It's because of you all. Lahat ng mga nakakarinig nito, para sa inyo pong lahat ito. Kasi mahal kayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ay ligtas na. Ano nang gagawin natin? Diba? Hindi na natin dati sila pero dahil mahal sila ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, bear much fruit. Mamunga tayo para sa kaharian ng Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Para sa Panginoon yan. Diba po? Hebrews chapter 9, verse 26, then would have not had supper often since the foundation of the world, but now, once at the end of the ages, He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Kung hindi niya ginawa yun, paulit-ulit pa rin yung gagawin nating pag-aalay. Sabi nga natin kanina, yung mga hayop, wala nang matitira. So, siya na yung ating, yung inialay, yung iisang handog para sa kasalanan natin. The law versus faith. The law and faith are presented as two mutually exclusive, opposing principle for receiving righteousness. The law requires obedience. Tama po? Requires siya ng obedience. Kailangan mo sundin to, kailangan mo gumawa ng ganito, kailangan mo mag-ritual. That is law. But faith requires trust in Jesus Christ. Yes, we are not under the law. However, the law done away, but we cannot ignore. All scripture is God-breathed. Sabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17,
Kinasihan ng Panginoon yan sapagkat yan ay pagtuturo sa ating lahat upang tayong mga nabubuhay ngayon ay matuto. Huwag na nating balikan. Matuto na tayo. Yun ang gusto ng Panginoon. Yung ginawa nung unang panahon, huwag na nating gayahin pa. Tinapos na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tinapos niya ng lahat ng yon. Ano na lang gagawin? Have faith in Jesus Christ alone. And obedience. The value of the law in Christian life, may 6 po yan. Witnesses against our sin, point us to Jesus, teaches us about Jesus, source of godly wisdom, deepens our understanding of Christ, challenges us to love God and love our neighbor. Lahat pong yan, napapaloob doon sa ating pinag-aaralan about laws. The better we understand the Torah, the better we understand Christ. The Torah given to point to Jesus. Magmula pa sa Genesis hanggang sa prophecy about Jesus Christ. Nakita natin yon sa Genesis 3:15, the seed of a woman. Nagsimula na yun doon. Kaya pa huwag tayong maniniwala na hindi na natin kailangan basahin ang Old Testament. Talagang kinatatamaran lang talaga yun eh. Sorry for the word. Diba? Bakit? Eh pagdating mo sa numbers eh, puro numbers yan eh. Numbers nga eh. Hindi ko maintindihan to. Diba? Ang hirap. Ask the Lord for wisdom. Ang sarap. Ang sarap po. Ulit-ulitin. Sa pamamagitan na ito ay lalo nating mauunawa na sa pasimula pa lamang ang plano ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nakalatag na. Ang kabutihan ng Panginoon ay nahayag na sa pamamagitan nito at ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Pwede naman niyang palitan ng tao na nagkasala. Pwede naman niya i-perish lahat. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Excuse me. Subalit ang mga tuntunin na una ay hindi sapat upang lubusang malinis o maalis ang tao sa pagkaalipin ng kasalanan. At iyon nga ay binigay niya sa kanyang bugtong na anak upang maging iisang handog na lamang para sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo dapat pasakot sa mga tuntunin ng mundong ito kasi pinalaya na nga tayo. Sabi nga kanina, di ba, kung saan tayo, kung ano yung pinaniniwalaan natin, alipin tayo nito. Gusto niyo pa bang maging alipin pa? Hindi na. Ayaw na natin maging alipin pa. Tayo ay namumuhay na ng malaya. Magpahanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay ang pagkakataon ng Panginoon sa bawat isa upang mapalapit sa Kanya at hindi mapahamak. Yan ang Kanyang pangako. Nawala ka na naman. Hindi ko pala nailagay. Sorry po. Okay, sabi dyan sa wala nga. So sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan dahil ayaw niyang may mapahamak. Kasama po dyan yung mahal natin sa buhay. Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon sa pagbibigay niya ng pagkakataon. 2 Peter chapter 3 verse 9. Diyan po ang ating live and grace, mga kapatid. Minsan, ano yung pinipon natin ang ating sarili? Ako ba'y namumuhay pa sa kautusan? Yung mga pamahiin na yan na sinasabi natin, wala namang mawawala. Meron po. Ang nawala doon, yung faith mo. Hindi totoo yung walang mawawala. Huwag po tayong mag-rely pa doon. Katulad ng yung pa isa, yun nga sabi, bawal maglinis. Pag may patay, nangangamoy ka na dyan eh. Tapos eto pa, nung libing, nagulat ako dun sa isa. Nakatayo ako ay nung aalisin na yung karo ng patay. Biglang may pumutok sa paa ko. Muntik na ako. Kung hindi po ako nakasapatos, suwat ako. Nagulat ako. Sabi nung may patay, yung baso kong maganda yun, bakit nila binasag? Ay, ewan ko, tanungin mo sa kanila. Muntik pa akong tamaan. Mukhang magpa-hospital pa sila sa akin. Diba? Anong kalokohan yun? Kung titingnan natin mabuti, kung kalokohan eh. Walang magandang kasi
Pinagaunan pa nga ng pera. Ano gagawin? Nasa kontrero. Ayaw buksan ulit. Okay, so mag-i-end po tayo dito kasi po, yung ating pong ano ay medyo mahaba-haba. Ang pag-aaral na ito ay medyo mahaba po ito. Gusto ko kasi pong maintindihan natin, saan po ba tayo dito? Minsan kasi akala natin, okay na tayo, nakalaya na tayo. Pero, minsan meron pa rin tayong mga gawi na under the law. So, huwag nating balewalain yung paghihirap ng Panginoon natin Jesus sa krus ng Kalbaryo para lang sa walang kakwenta-kwentang paniniwala natin. Ang paniwalaan natin ay ang Bible, basahin natin ang Bible, at ask wisdom to God kung paano at ano ang dapat natin gawin. Kasi bakit? Bakit nasusulat ito? Sapagkat para tayo turuan. Bakit mayroong mga ganitong sinasabi sa atin na masakit man sa atin pero kailangan natin sundin? Kasi ito yung kagustuhan ng Panginoon. Sabi ko nga, kung titingnan mo at kung maririnig mo naman yung sinasabi nila, may tama naman. Pero may tama ka talaga na nakikinig sa kanila. Bakit? Eh ayaw mo kasing basahin ang Bible eh. Nakikinig ka lang sa gusto mong makinig eh. Oh, di ba? May tama ka. Yun eh. Okay, tapusin natin ito rito. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. As we reflect upon this study, hinihingan ko ang lahat na magbaw ng head, and kung gusto nyo pumigit, okay lang po while I play this music. Upo lang muna po tayo. At sa ating pong pagyuko, pagpikit, i-reflect po natin sa ating, isipin po natin simula. Sige po, magsiyuko po tayong lahat. Habang tumutugtog po ang ating, ang ano na ito ay, isipin po natin na sa simula pa lamang, sino tayo? Isipin po natin, ano ba yung mga ginagawa natin before? How many times na nag-fail tayo, pero nandito pa rin tayo? Even though we did not recognize the Lord, na nandun siya sa tabi natin, pero may mga time na nasasabi mo, paano nangyayari to? Bakit na nangyayari ang mga bagay nito? Bakit laging nasa akin ang mga basa nila ito? Nang pagka minsan hindi natin na-appreciate na may tumutulong sa atin. Isipin natin ang mga bagay nito sa simula't simula pa lamang, na hindi natin alintana na nasa tabi lang pala natin siya. Ang lahat ng ito ay may kinalaman na yung Panginoon natin. Naisipin natin kung kaano tayo minahal ng Panginoon. Na nung wala pa tayo sa Kanya, ay maraming pagsubok, maraming panganib, pero muli-muli ay nakakabangon tayo. At naririto tayo ngayon sa Kanyang harapan. Ibigay mo sa Kanya, kapatid, ang iyong kung may mga pinagdadaanan ka man sa mga oras na ito, ibigay mo sa Kanya lahat ng ito. Kung lalo na yung mga masasakit na nangyari sa buhay natin before, na sa sarili natin ay parang iba na yung ating, parang ayaw mo na, Lord, parang gusto ko nang gumibab. Pero purihin ang Panginoon, nananatili kang naririto sapagkat patuloy kanyang ginagabayan. Ang lahat ng ito, simula pa nang nasa sinapupunan tayo ng ating mga ina, ay alam na ng Panginoon at alam na ang lahat ng ating pagdaraanan. Ito ay pinahihintulutan ng Panginoon upang tayo ay mas mapalapit sa Kanya. Kaya't kung ano man ang kinakaharap natin ngayon, ibigay natin ito sa Kanya at isipin natin na sa pasimula pa lang, Lord, nandun ka na pala sa buhay ko, nandyan ka na pala sa akin, Panginoon, pero hindi kita ma-appreciate, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil sa mga oras na ito, nagpakilala ka sa akin. Nagpakilala ka sa akin na hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na ipinadadama mo po sa bawat isa, Panginoon. Na sa pamamagitan ng iyong salita ay nakikilala ka namin ng gusto, Panginoon. Kapatid, kung may pinagdadaanan ka ngayon, ayan ang langit, napakalawak, naghihintay sa iyo. Ayan ang Panginoon, lapit lang, sa Kanya mo ibigay ang lahat sapagkat ang pag-ibig niya ay walang maliw. Tandaan po natin, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sana na lagi nating nakabuklod sa atin ang Kanyang salita, nakabigkis sa atin, nakabalot ito sa atin upang hindi tayo madaig ng problema ng mundong ito.
Tandaan po natin that this world is full of temptation, full of sins, trials, and suffering. But open your hearts and mind na papasukin mo ang Panginoon sa iyong puso, at isipan. Malaki man o maliit ang iyong problema, isama mo ang Panginoon. Huwag kang humanap ng ibang paraan. Manatili ka sa Kanya. Manatili ka sa pagpapala niya hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Maging ang iyong mga pamilya. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hindi ko man batid ang inyong mga pinagdaraanan, pero alam kong batid ito ng Panginoon. At yan ay nalalaman niya sa simula't-simula pa lang. Kaya Lord, ang mga taong nasa harapan ngayon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay inihahandog namin sa iyo. Maliit man o malaki ang daranasin kung dinaranas ng bawat isa, kung ano man ang kahilingan ng bawat isa, alam mo rin po ito, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na ito, mangusap ka po sa kanila, Panginoon. Pumasok ka sa kanilang puso, pumasok ka sa kanilang isipan, at sa kanilang paglalakad, pagtulog, sa kanilang pag-iisa, Panginoon, kausapin mo po sila, Panginoon. Lord, sa oras ng mga kapighatian, yakapin niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Sa oras ng aming kasakitan, Ikaw ang aming Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang kami ay muling bumangon, Panginoon, upang kami ay muling sumigla, sapagkat yan po ang ipinangako niyo sa amin na ang iyong mga anak ay hindi manunlupaypay, Panginoon. Kaya ang lahat ng mga naririto, Panginoon, maging ang kanilang pamilya, Panginoon, ay amin pong isinusuko sa iyo, Panginoon, yes, O God. Maging ang akin din pong sarili, ang lahat ng bawat isa dito, ang bawat pamilya po na nirepresent namin, Panginoon, sa iyo po namin isinusuko ang lahat ng ito. Lord, maraming salamat po sa namuli ay nakaliit ka namin, Panginoon. Pero hindi po natatapos dito ang lahat ng ito, Panginoon, sapagkat ito'y babaunin namin, Panginoon, mula sa araw-araw ng aming buhay hanggang sa huling hininga namin. Kaya Lord, kapitan niyo po kami. Hold us tight, Lord, lalo na sa oras naming kahinaan, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, whatever we do, Lord, we do it to glorify you, O God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan, buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kasihan niyo po ang lahat ng ito, ang lahat ng mga naririto, Panginoon, ang kanilang pamilya, ang mga wala dito, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatiran, kung saan man sila naroon, Panginoon, ang mga nasa online, Panginoon. Lord, sa iyong mga kamay po namin, isinusuko ang lahat ng kanilang mga pinagdaraanan, ang mga suliranin, ang mga OFW, Panginoon, na alam namin na kahit nasa ibayo sila ng bansang ito, Panginoon, ng mundong ito, Panginoon. Lord, kasama ka nila, sapagkat kung gaano kalawak ang langit at lupa, ganon kalawak ang pag-ibig mo at abot mo ang lahat ng ito, Panginoon. Sa kanilang pag-iisa, Panginoon, samahan niyo po sila, ingatan niyo po sila sa daigdig na hindi nila kilala at malayo sa kanilang pamilya. Balutin niyo po sila ng iyong mga salita. Balutin niyo po sila ng iyong kabanal-banalan, Panginoon, upang ang mga salita mo ay kanilang maibaon, Panginoon, hindi lamang sa kanila, kundi maging sa kanilang pamilya. Salamat mong muli sa hapong ito, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, Panginoon. We surrender it all to you, Lord. We surrender it all to you. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos, ng kataas at saasan. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang dapat pasalamatan. Ikaw ang dapat maitaas sa lahat ng oras ng aming buhay. O Diyos, hallelujah. Fill us with your Holy Spirit. And I rebuke diseases. I rebuke yung mga kasakitan. I rebuke lahat ng mga hindi magagandang pangyayari. Hallelujah. Sa lahat sa amin, Panginoon. I rebuke yung mga pagtaramdam, mga pagkaingit, lahat ng hindi nararapat sa iyo, Panginoon. Pinapalayas namin ito sa aming sarili, Panginoon. Baguhin niyo po kami, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. While we wait for your return, Lord, strengthen our faith, O God, hallelujah. Strengthen our faith, every one of us, Lord, and give us humble heart. Forgive us, O God, hallelujah. Marami pong salamat sa iyo ang kapurihan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin ang lahat ng ito in the mighty name and precious name of your Son and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Purihin ang Panginoon at palakpakan ang Diyos na buhay sa pinaka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord.
Eh, yung anak ni Lea sa Lola, yung kapatid mo. Makinig ka muna. Ay, siya. Oh, hindi pa tapos si Pastor.